ato diskutan on how the law works aning balaod anti-pinching law. So ato ni siyang ikuan ron share ninyo ang ideas namo kay the law targets those who buy, no? Yes. Receive, possess, keep, acquire, conceal, or sell or dispose of stolen property. So ang the law also applies to those who deal in stolen property, no? Yes. Ma-apply sa nagpalit o sa nagbiligya. So kay in any other manner bisag sa imo nagpalit o nagbiligya kani balo apply ni vote, no? So, ang namaligya og ang gibaligyaan igo aning no? So unsa man gining anti-pinching law on sale of stolen property. So again, no, one of my partner, no, makakuha na siya, sir, prior to. So kaning anti-pinching law on sale of stolen property, mga igala, sa ato ang nasod, aduna ni siya overview, no? The sale of stolen property is a long-standing concern din sa Pilipinas, no? Prompting the enactment of specific legislation to deter, penalize, and eradicate the criminal activity. One critical law addressing this issue is the Presidential Decree 1612, no? Otherwise known as the Anti-Fencing Law of 1979. No? This article provides a detailed examinations on the anti-fencing law and its history, elements, penalties, enforcement, and kaning gitawag nato niya relevant jurisprudence in the Philippine context. No, kaning problemaha mga kaigsuonan, no, dugay na kaayo ni siyang problema sa ato ang nasod. Apan hangtod karon nagpadayon lang gyapon, it's all because no wala sila masayod sa history or sa ato ang batakang balaod nga aduna di ay balaod nga naghatag og silot niining mga tao nga sigig pamalit niining mga kinawat, no? Hinoon, no, sa gigingon pa ganina ni Sir Carl, no, wa masayod ang uban in good faith ang pagposes o ang pagpalit apan wa siya maghibalo, no? Bisan pag in good faith ka, as long as you buy the stolen item, you are still can be charged for violation of PD 1612. Yes, actually, mga tanan sila, unsam gini fencing, sir. Gaya mong bawaan fencing, espada man eh. Espada, nag-fencing may misa, kanang kural na balay. So, nila, atong malang fencing defined under Section 2 of PD 1612 nga, nag-ingon nga, the act of any person who, kaning with intent to gain for himself, no? Or for another. So, nagkawat siya, sa imong kagulingon, o nagkawat ka, or imo po para sa uban, ibigya ba nimo, no? Or shall buy, receive, possess, o keep, tago, or acquire, or pag-conceal nimo, sell or dispose. So, shall buy and sell. Butan to na, any manner deal in any article, either buyer and seller, kamo, igo, gid man eh. So, balik ko na ako, anything of value which kanang gitawag hinos kanang should have known to be derived from the process of kanang crime of robbery o tip kawat kay malo na kay aware na kaani. So meaning both ninyo ang nagbligya o nag-receive, nag-accept o nagbligya or i-forward ini na magka-commit mo ani nga balawra, no? Kay on the word kuan ba ining both in the manner ba in any manner. So kini siyang ato ni siyang gisgutan karon tungod kay daghan kayo nga issue ani sir actually sa ato ang even ako mga mamalit po ko kanang nga blita aware ani nga bigyan ato nag-apas sa brato kay nga butang, no? Kasi syempre mga yawat ba ata mga higala, no, kaning kabarato sa mga butang nga atong paliton, no? Syempre madani gyud ta. Okay, kinsa bagoy di ganahan og presyo nga barato man same ragyapon ang kalidad. So why tao mga kaigsuonan nga dili madani. So muna nga mupalit na lang gyud. Not knowing that the item that was being sold mga kaigsuonan is coming from other person. So kinawat siya, it's either it's coming from theft or iya ba na siyang kuan kaning shoplift, no? Any form of property that was being stolen
no, maigo ta mo na nga, let's be careful gyud pagayo. Okay. So mingon sila nga unsa mga elemento aning crime fencing nga maingon ta kana considered fencing ano. Okay. So to secure nga kanang mo-convict siya sa for fencing, kini mga prosecutor nga must be established nga sa mga following elements no nga dapat ma-involve siya ni or maigo siya ni kaning there was an intention of crime of theft or robbery occurred, okay, no. So tanaw ni korte nga kining pagkuha na nga naago ni siya related sa krimen nga pagpangawat yun or so there must be showing that the property in questions was unlawfully kaning taken from its rightful owner. Yes. So kinawat na, so na-aware ka, so kanang kibalo ka ang pagpalit nimo or the possess nga kibalo ka kinawat, so tanaw ni korte no. So kaning gitawag nila ang akusado ni acquired siya, ni dawat siya, receive, possess or moto ni palit, ni tago, conceal ba niya or dispose of the stolen property. So kining kuha na so korte kung determine siya nga kaning gi-mention natong elemento ay go gani siya, sir. So nahubang gud siya murag na conspiracy ba, no, paghimo sa salaod. Kay determine no gina dakyos kay balo siya no or should have known that the property was stolen. So murag gyud tanaw no. Yes. So daghan mo ta na, sir, nga ako la ba, sir, mamalita na ba ko usa ka butang unya in the first place wala po kay balo nga kato kinawat ba na. So kana ato na gisgutan karon no. Unsay ang buhaton kanang buyer in good faith nga wa kay di ka na sa kinawat. Sa ato na to bagon karon mo na common yun. Asa man ako siya mamalit ko niya dili ko aware in good faith ko. Unsay ang buhaton nako nga wa mo kay balo nga kana ang gipalit, sir, gikan depot sa kinawat sa ko ano. So ato na tanawon ron nga ato na siya mga isgutan karon unsay angay buhaton. So again, unsa man kay presumption of fencing, sir? Okay. So presumption of fencing mga kaigsunan, one district picture of kaning Presidential Decree 1612 mga kaigsunan is the legal presumption that arises from the mere possession of stolen property without a valid explanation. That's under Section 5 of Presidential Decree 1612 provides that mere possession of any good. So ang pagkupot lang mismo sa butang or any article, object, or anything values which has been subject of robbery